Yes po, isang magandang hapon po sa ating lahat at mag-aalas dos na po ng hapon. Pangalawang alas dos na po ito. Napirmahan na po kaya yung term setting bill? Meron pa kayang naghihintay na ito ay pirmahan. Mga kabarangay, alam naman po natin na kumbaga hindi na bago kung pipirmahan o hindi. Dahil ang sabi po ng iba baka sa 14 o bukas, lapsin tulo na ito. Or yung iba naman ay 15. Tama naman po, pirmahan man yan o hindi ng Pangulo, ay talagang magiging batas po yan. At syempre po, bago tayo magpatuloy, ang akin munang pasasalamat sa lahat po na subscribe na sa aking channel. At sa mga hindi pa po, ako po ay nag-aanyaya na mag-subscribe po kayo, pakiclick ang notification bell at all para palagi kayong updated. Magre-refresh lamang po ako mga kabarangay para po doon sa mga hindi nakapanood ng aking ilang mga videos at sa content po ito, pagtsagaan nyo lamang po kung hahaba dahil dito po ay pupunto-punto or punto por punto kung ilalahad yung mga pangyayari, mga nangyayari at maaari pong mangyari. Yung pong pinakaunang content ko noon na pinamagatang BSKE December 1, 2025 ay tiyak na tuloy 101% na umani po ng napakaraming batikos mga kabarangay. Bakit ko po nasabi yan? Ito po. Mga kabarangay, bago po mag-midterm election, hindi ko na kukunin yung 2022 at 2023 na nadeklara na unconstitutional. Dito na po ako. Magsushortcut na po ako para hindi masyadong mahaba. Sinabi po mismo ng ating Speaker of the House, maging ni Madam Amy Marcos, na sila ay magsusulong po ng batas para ma-extend ang termino ng mga nakaupo. Bago maghalalan po yan, midterm election. 6 years po ang unang target po nila. Pero parang nagkaroon po ng aberya mga kabarangay dahil nakapagpasa po o naunang nagpasa itong Kongreso Senado na 4 years, 4 na taon. Hinihintay po nila kung ano ang gagawin po ng Kongreso dahil ang Kongreso po ang atat na ma-postpone ang halalan. To make the story short po, nung magtatapos na po sila, doon pa lamang po nila naaprobahan yung kanilang bill na 6 years term nga po. At dahil magkasalungat po ang House, Upper House at Lower House, nag-convene po yan. Kailangan po nila mag-convene. Yan nga po yung Bicameral Conference Committee. At napagkayarian po doon, ito nga pong 4 years term. 4 years po. At pwedeng tumakbo ng, umupo ng 3 beses po, mga kabarangay. At ito po ay retroactive. Yes po, retroactive po. Bakit? Kasi ang binilang po para mabuo yung 4 na taon sa isang termino ay sa mga nakaupo po, yung mga nanalo po na 2023. Kung bibilangin sana kung 4 years yan, 2023 dapat 2027 po ang halalan. Hindi po ba? Kaya lang, dahil po deklarado na unconstitutional yung eleksyon noong 2023 at ang talagang nasa batas, ito pong 2022. Kaya kung bibilangin po from 2022, 23, 24, 25. So, ang halalan po, yan nga ay dahil sa pagkakadeklara nga na unconstitutional ito ng Korte Suprema, itinakda po ang halalan December 1, 2025 na naging dahilan po para manakaw yung 1 taon po ng mga nanalo noong 2023. Na marami ang nagsasabi po ngayon
Samantalang marami naman yung nakakaalam na 2 years lang sila. Marami po, halos nakikita ko po sa mga comment section. Kahit patuloy tayong nagpapaliwanag na dahil ang nangyari, inayos po ng Korte Suprema, so unconstitutional nga yung 2023, kaya yung sa 2022 nag-back sila. Doon sila nagbilang ng 3 taon. Kaya nga 2025 ang halalan. At napakarami po nang nagsasabi na unconstitutional daw po ito. Mga kabarangay, yung 2 taon po na inuupo ngayon ng mga nanalo noong 2023, hindi po unconstitutional yan. Dahil wala po sa konstitusyon yung 3 taon po na termino ng mga barangay at SK officials. Dahil kung yan po ay unconstitutional, di sana po kinontes na yan ng mga nagsusulong ng batas. Hindi po yan unconstitutional, mga kabarangay. Dahil ang Korte Suprema po, ang arbiter, final arbiter natin. So siya po ang nagtakdyan yan. Siya yung nagsasabi kung unconstitutional yung isang batas o hindi. Pagkatapos sasabihin natin na unconstitutional ito, sila po ang gumawa niyan, mga kabarangay. Ito po yung mga naglilitawang usapin ngayon, mga kabarangay. Ito nga pong pagpirma ng Pangulo na hindi pa rin po nangyayari hanggang sa ngayon. Bagay na may panahon pa ang Pangulo kung talagang pipirmahan niya po yan. Mayroon pa siyang 36 hours siguro hanggang bukas. Or kung po pwede o posible, kung po pwede o posible, halimbawa po bukas talagang maglalaps in tulo na yan. At kung posible pa na pirmahan niya ng Pangulo, kung po pwede, ay pwede pa. Or kapag halimbawa pinirmahan ng Pangulo yan, baka po sabihin natin doble. Laps in tulo na, sign in tulo pa o pinirmahan pa. Mga kabarangay, kung sakali po na pwede pang pumirma ang Pangulo sa araw na laps in tulo na ito, kapag pinirmahan po yan ng Pangulo, signed in tulo, wala na po yung laps in tulo. Hindi po pwede yung dalawa, mga kabarangay. Ang mangingibabaw po, kahit na petsa na, o ito po petsa na, ng paglalaps in tulo nito. At kung may nasa batas pa na pwede pang pirmahan ito ng Pangulo at kanyang pinirmahan, ang mangingibabaw po ay yung sign in tulo, yung pirma po ng Pangulo. Wala na po yung lapse in tulo, mga kabarangay. Ito po, magdadalawa na tayo. Pag-iisahin na natin yung dalawa dahil iisa lang naman ang patutunghuhan. Pinirmahan ng Pangulo, pwede nang maging batas yan. Lapse in tulo, pwede nang maging batas yan. Kapag pinirmahan ng Pangulo or nag-lapse in tulo, alam naman po natin na may magko-contest yan. Pupunta yan sa Korte Suprema. Pagdating po sa Korte Suprema, paulit-ulit na lamang po tayo. Susulatan po ng Korte Suprema ang nagpanukala niyan o kung sino man yung karapat-dapat na tatanggap ng sulat mula po sa complaint o sa sulat na may complaint, siyempre po pasasagutin sila. At ito po ngayon ang sinasabi ko sa inyo, bakit ngayon lamang po? Or bakit nagtagal po at bakit hindi po ginawa ng mga mambabatas na nagsulong yan noon pa. Noon pa, para yan ay maging ganap na batas na. Kasi nga po, mahihirapan sila dahil may gusot. Wala silang lusot. Wala pala silang lusot, may gusot, alam nila. Bakit nila ginawa ngayon ang batas na yan? Siyempre nga po, yun nga, personal interest. Bakit? Kasi kagagastos nga lamang nila itong midterm election. Kung matutuloy sa December 1, 2025, malaking gastos na rin naman po para sa kanila. Ano ngayon yung gusto nilang palabasin, mga kabarangay? Alam pala nila na baka madeklarang unconstitutional yan, tinuloy pa rin nila. Ganito po yan, mga kabarangay. Ang technique po na ginagawa nila kung ating susuruin ay delaying tactics. Kinukuha po nila, kung hindi po nila makuha sa tunay na batas, ang term setting bill, ay kukunin po nila ito technically or technicality. Paano po yan? Kagaya po ng nangyari noong nakaraan, nadeklara nga na unconstitutional. Dahil late po yung pagpapalabas. Late yung pagpapalabas ng desisyon, na-postpone pa rin po
kahit deklaradong unconstitutional ito. Ganyan din po ang gusto nilang mangyari. Ganyan din po ang technique na ginagawa nila. Tingnan po natin. Last minute po nila inaprubahan ang bill na yan. At last minute din po nang mag-bycam sila para pag-isahin yung kanilang desisyon. Kung hindi po tayo nagkakamali, June 13, 14, or 15, basta yan din po yan. Iniisip po natin na noong araw din yun, na-transmit na yan. Naghihintay po tayo ng resulta. So nagbilang tayo na maaaring mag-lapse in tulo na yan, July 13 or 14 or 15. Nabigla po tayong lahat, mga kabarangay. Nabigla lahat. July 14 po, iniisip nating lapse in tulo na ito, kapapasok pa lang pala or kadarating lang sa lamesa ng Pangulo itong bill na ito. So siguro napapaisip na po kayo, kasi kung talagang lulusot yan, magiging batas yan, bakit nila patatagalin? Hindi ba dapat after na lang maaprubahan sa BICAM yan, transmit na agad sa Office of the President para maging batas na agad? Kaso nga po, pumapasok na lang po dyan yung sinasabi kong alam nila, hindi makakalusot dahil may gusot. Sana po mga kabarangay, kahit papano ay nakakasakay kayo po o naiintindihan po ninyo yung sinasabi ko. Medyo mainit, namatay yung aircon. Pinapawisan tayo mga kabarangay. So ito na nga po yung pinali mga kabarangay. Yan nga po, kukunin nila sa teknikalan sakasakali. Kaya nga iniipit po nila yung oras o panahon para po sa mga magpipetisyon. Ang inaakala ng mga yan sigurado baka magtagal nga po yung desisyon at mananalo man itong mga petitioner sila pagmulat ng mata mo sila pa rin po ang panalo na yan po ay na-postpone din. Sakali naman po na madeklara na unconstitutional ito at matuloy po ang halalan sa December 1, 2025. Ano po yung mangyayari ngayon sa mga nagsulong nito? Wala. Wala naman batas na magpaparusa sa mga yan Tatawa lang yan. Bakit? Hindi naman kasi nila bibigyan ng kasalanan yung sarili nila. Ang sasabihin lamang nila ay ginawa naman nila lahat ng magagawa nila. Kaya lang may kumontra, nagdesisyon yung Korte Suprema, so hindi na nila kasalanan. Hugas kamay. Lalo mahuhugasan ang kamay ng mga yan kung ibebeto po ng Pangulo ito. Siyempre kapag binoto ng Pangulo ito, ang mapabibintangan na naman ngayon, ang Pangulo, sila hugas kamay. Mga kabarangay, ganyan po katindi, ganyan po kagagaling ang ating mga mambabatas. Na sana kung ginagawa nila yan para sa ikabubuti, ikasusulong, ikauunlad ng ating bansa, napakaganda sana mga kabarangay. Pasensya na po mga kabarangay, sumobra po ang haba. Puputulin ko na po muna dito at yung kalahati siguro i-upload ko na lang siguro hanggang mamaya or hanggang bukas. Maraming salamat po, Coiners Ring.